Sa malawak na hardin ng Velor Mansion, tahimik na nakaupo si Leonardo Velor sa isang antigong upuang gawa sa Nara. Malamig ang simoy ng hangin, pero hindi iyon sapat para pahupain ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Ilang taon na ang lumipas mula nang bawian ng buhay ang kanyang asawa na si Helena. Ngunit tila kahapon lang nangyari ang lahat sa kanya. Sa tuwing lulubog ang araw at lumalamig ang paligid, mas sumisidhi ang pakiramdam na may kulang. Isang butas na hindi kayang punuan ng kayamanan, kapangyarihan o tagumpay. Ang dating masiglang mukha ni Leonardo ay napalitan ng pagod. May mamalinyang hindi naman naroon noon. May mga matang laging tila may binabasa sa kawalan. Helena, mahina niyang bulong, halos hindi lumalabas sa kanyang labi. Bakit parang hindi ka pa rin mawala dito? Para bang umaabang ang kaluluwa ng kanyang asawa sa bawat sulok ng mansyon, sa balkonahe kung saan sila madalas magkape, sa piano room kung saan ito tumutugtog ng paboritong classical pieces, sa kanilang silid kung saan nakahanay pa rin ang mga damit nito na hindi niya magawang galawin. Mula sa loob ng mansyon, maririnig ang malumanay na yabag. Lumabas si Ophelia, ang sekretarya niyang halos 2 dekada nang nagsisilbi sa kanya. Bit-bit nito ang ilang dokumento at ang laptop na lagi nitong hawak. Sir Leonardo, bungad niya may halong pag-aalala ang tinig. Magsisimula na po ang board meeting sa loob ng 30 minuto. Hindi tumingin si Leonardo. Nakapako lang siya sa kawalan, sa malayong bahagi ng hardin kung saan, sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, madalas silang maglakad ni Helena. Maya-maya, Ophelia, aniya sa isang mahina ngunit mabigat na tinig. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Nag-aalangan man, tumango si Ophelia. Naiintindihan ko po, sir. Kung kailangan niyo ako, nasa loob lang ako. Pagbalik niya sa mansyon, napalingon pa siya sandali, nag-aalala sa kalagayan ng amo. Sa loob ng maraming taon, nasaksihan niya kung paano nabuo ang buhay ng mag-asawa. Puno iyon ng pagmamahalan, respeto at pagkalinga. Kaya nang biglang mamatay si Helena dahil sa umano'y heart failure, hindi lang si Leonardo ang nabasag, pati ang mga taong malapit sa kanila. Habang nanatili si Leonardo sa hardin, bumaba mula sa 2nd palapag ang kanyang anak na si Claudine, nakasuot ng puting coat ng medical student. May dala itong binder at mga libro. Mainam ang lakad nito, pero may mababanaag na lungkot sa mga mata. Isang lungkot na hindi nawala mula nang mamatay ang ina. Dad, magiliw niyang tawag. Are you skipping the meeting again? Napasinghap si Leonardo at marahang tumingin sa anak. I just need some peace today, anak. Too many things on my mind. Umupo si Claudine sa tabi ng ama. Marahang hinihimas ang likod nito. I know, Dad, pero kailangan ka ng board. Kailangan ka ng ospital. And I need you too. Bumuntong hininga siya bago nagpatuloy. Alam kong hindi madali, hindi rin para sa akin. Pero hindi natin pwedeng hayaang lamunin tayo ng nakaraan. Hindi tumugon si Leonardo. Ramdam ni Claudine ang pag-aalangan nito. Alam niyang mahirap ang dinadala ng ama, higit pa sa kayang unawain ng karamihan. Ngunit hindi rin niya alam kung paano ito tutulungan maliban sa pagsama rito sa bawat pagkakataon. Naalala mo ba? Maya-maya ay sabi niya, pilit nang umiti. Sabi ni Mom, huwag daw tayong masyadong magpakalunod sa lungkot. She said we should always choose to stand up kahit parang walang lakas. Napayuko si Leonardo. Hindi ko alam kung paano tatayo muli, anak. Then we stand together, sagot ni Claudine. Buong tapang. We keep going kahit mahirap. Sa kabilang bahagi ng mansyon, pumasok si Marvin, ang driver na halos lumaki na rin sa pamilya. May dalang mga grocery bags at ilang maintenance supplies. Ma'am Ophelia, sabi niya habang inaayos ang dala. Si Sir Leonardo ba? Nasa hardin pa rin. Tumango si Ophelia. Kanina pa siya roon at hindi ko alam kung mapipilit ko pa siyang pumasok sa meeting. Sana nandito si Ma'am Helena. Alam kong siya lang ang may lakas na makapagpabangon kay Sir. Napahinto si Marvin at napalungkot ang mukha. Ang hirap tanggapin. Ano? Hanggang ngayon parang hindi ko pa ring maiyak si Ma'am. Para bang hindi pa rin totoo. Tumango si Ophelia.
tayo yata talagang unang tinutumba ng mga biglaang pagkawala. Wala kang sapat na oras para maghanda. Sa sandaling iyon, dumating si Dr. Rufino Aragon, matalik na kaibigan ni Leonardo at family doctor nila. Suot niya ang kanyang dark blue suit, dala-dala ang medical briefcase. Nandiyan ba si Leonardo? Tanong niya kaagad, halatang apektado rin. Nasa harbin, sagot ni Ofelia. Malungkot na naman ang araw niya. Hindi nakapagtataka, mariing sagot ni Dr. Aragon. Bawat taon na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang pagkawala. Tumingin ito sa direksyon ng hardin. Helena was the only woman who could tame a king. Nasa mismong gitna ng hardin si Leonardo nang lapitan siya ni Dr. Aragon. Leo, tawag niya. Bahagyang tumingin si Leonardo, pinagdidikit ang mga kilay. Rufino, ano na naman ba ang sadya mo? Tinawagan ako ni Ofelia. Sabi niya, mabigat ang dibdib mo ngayon. Napapuntong hininga si Leonardo. It never gets easier, Rufino. Akala ko, pag tumagal, mawawala rin. Pero habang lumalayo ang panahon, mas masakit. Umupo si Dr. Aragon sa tabi niya. Leo, grief is not a sickness. It's a wound. Sometimes it closes, sometimes it opens again. Hindi ko alam kung bakit bawat buwan lumalala. Dahil, sabi ni Rufino, sa bawat buwan na lumilipas, mas nararamdaman mo ang kawalan. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo kayang mabuhay kasama nito. Sandaling natahimik si Leonardo. Tumingin sa ulap, tila hindi alam kung ano ang hinahanap doon. Alam mo, Rufino, hindi ko nasabi kay Helena kung gaano ko siya kamahal noong huling gabi niya. Sigurado akong alam niya, tugon ni Rufino. Umiling si Leonardo. Hindi, we were fighting that night. I was stressed. I raised my voice. And then, napapikit siya, pilit na pinipigil ang luha. She didn't wake up the next day. Ahamawak si Rufino sa balikat ng kaibigan. Hindi mo kasalanan, Leo. Hindi mo kailanmang ginusto ang nangyari. Pero paano ko patatawarin ang sarili ko kung ako mismo ang huling taong nagpaiyak sa kanya? Hindi nakasagot si Rufino. Walang tamang salita para sa ganoong bigat. Pagbalik ni Leonardo sa mansyon, matapos ang ilang minuto pa ng katahimikan, sinalubong siya ng alingaw-ngaw ng isang malungkot ngunit matatag na bahay. Pinilit niyang dumiretso sa meeting room. Kailangan niyang magpakita ng lakas, kahit peke. Kailangan niyang maging haligi sa harap ng board. Pero bago pa man siya makapasok, nakita niya si Claudine sa dulo ng pasilyo. Hawak nito ang picture frame ng kanyang ina. Dad, marahan nitong sabi, kung nandito si Mom, ayaw niyang ganyan ka. Huminga siya ng malalim. Humipi ng Pilip. Let's get through this day, anak. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, magkasabay silang naglakad, ama at anak, parehong basag pero pilit lumalaban. Pagkatapos ng mahaba at mabigat na board meeting, tahimik na bumalik si Leonardo sa kanyang opisina. Bagamat naging maayos ang presentasyon ni Ofelia at hindi naman nagka-problema sa operasyon ng ospital, halata ang pagod sa mukha niya. Tumayo ang kanyang lalaking sekretaryong si Joven na naka-assign sa kanya tuwing may board meeting at marahang nagsalita. Sir, may mga dokumento po kayong kailangan pirmahan at isang sulat na dumating kaninang umaga. Hindi ko po binuksan dahil wala pong sender. Napahinto si Leonardo bago pa makalapit sa mesa. Walang sender? Tanong niya. Kunot noo, tumango si Joven. Yes sir. At inabot daw sa gate, hindi ipinadala sa mailbox. Sa isang iglap tila may malamig na hangin na dumaan sa pagitan ng mga balikat ni Leonardo. Hindi niya alam kung bakit, pero may biglang bumigat na presensyang hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at tiningnan ang puting sobre. Walang nakasulat, walang address, walang kahit anong marka. Nang marating iyon ni Ofelia, na sumunod sa kanya mula sa meeting room, agad siyang nagsalita. Sir, gusto niyo po bang tingnan ko muna bago ninyo buksan? Umiling si Leonardo. Hindi na, ako na. Umupo siya, binuksan ang sobre, at marahang hinila ang papel. May isang linya lamang, pero sapat na iyon para magbago ang tibok ng puso niya. Buhay si Helena. Nanlaki ang mga mata ni Ofelia.
Napabuntong hininga si Joven. Pero si Leonardo, parang hindi makahinga. Nangangatog ang kamay niyang ipinagsak ang liham sa mesa. Hindi agad siya nakapagsalita. Nakatitig lang siya sa dalawang salitang iyon. Simple, diretso, pero parang punyal na sinaksak ang puso niyang matagal ng sugapan. Sir, ani Ofelia, unti-unting lumapit. Malinaw na panloloko lang ito. Huwag niyo pong seryosuhin. Pero hindi kumibo si Leonardo. Kinagabihan, nasa dining area si Claudine at nag-aaral nang makita niyang dumating ang ama. Doon pa lang niya napansin ang panlalalim ng mata nito at ang tensyon sa panga. Dad, kanina pa kita hinahanap. Are you okay? Tanong niya habang pinapanood ang mabigat na paglakad nito papunta sa upuan. Hindi sumagot si Leonardo agad. Para siyang ninanakawan ng lakas. Halos ayaw magsalita. Nang makaupo, saka pa lang niya inangat ang tingin sa anak. May sulat na dumating. Aniya. Sulat? Kunot noo ni Claudine. Galing kanino? Walang pangalan, sagot niya. Nanginginig ang tinig, pero ang nakasulat lang ay, buhay si Helena. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Claudine. Kumunot ang noo niya, at dahan-dahang kumalas ang hawak niya sa libro. What? Dad, that's not... Panloloko. Putol ni Leonardo, pero halatang hindi siya kumbinsido sa sariling sinasabi. Oo, panloloko. Siguro may taong gusto lang makisawsaw sa pangalan natin dahil alam nilang sikat ang kaso ng nanay mo. Umiling si Claudine, pero hindi mapakali. May kakaibang kilabot na gumapang sa kanyang batok. Hindi dahil naniniwala siyang buhay ang ina, kundi dahil may taong sadyang nagpapadala ng ganong mensahe. At bakit buwan na maraming alaala ng ina ang bumabalik sa kanila? Dad, sabi niya ng marahan. Alam kong hindi totoo yan. Pero dapat nating alamin kung sino ang nagpapadala. That's disturbing. Someone knows our family too well. Tumango si Leonardo. Pinaimbestigahan ko na kay Inspector Dolorico. Nagulat si Claudine. You already called him? Hindi ko na kinaya, anak. Kapag bigla kang nakatanggap ng ganitong salita tungkol sa taong pinakamahal mo, kahit gaano mo gustong maging matatag, nanginginig pa rin ang laman mo. Napayuko si Claudine at hindi na nagsalita. Hinayaan niya ang katahimikan na maghari sa loob ng ilang segundo bago bumalik sa paghinga ang ama. Kinabukasan, pumarada si Inspector Dolorico sa mansion, dala ang 2 tauhan. Matipuno ang pangangatawan nito at kilala sa pagiging matinik sa kaso. Madalas nitong tuklasin ang mga pinanggalingan ng blackmail at mga banta sa pamilya ng mga kilalang personalidad. Pagpasok niya sa sala, agad siyang sinalubong ni Leonardo at Ofelia. Inspector, ani Leonardo, salamat at nagpunta kayo agad. Of course, Sir Velor. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang makita ang sulat. Iniabot iyon ni Ofelia. Sinuri ni Inspector Dolorico ang papel, pinadaan sa ilaw at tinignan ang texture. Naka-ballpen, walang brand ng papel na kakaiba. Pero ang handwriting may pattern. Hindi ito sulat ng taong nagmamadali. Tumingin siya kay Leonardo. Sir, familiar ba sa inyo ang sulat kamay na to? Umiling si Leonardo. Kahit kailan hindi nagsusulat ng ganito si Helena. At halos lahat ng kakilala ko may sarili ng sekretary o laptop. Wala akong maalalang tao na ganitong magsulat. May nakikita po ba kung sino ang nag-abot? Tanong ng isa pang pulis. Sakto namang pumasok si Maeve, ang kasambahay na naka-duty sa gate, nung araw na dumating ang liham. Ako po, sir, sabi niya, kinakabahan. Isang lalaki, naka-hood. Hindi ko man lang nakita ang mukha. Iniabot sa akin tapos agad na umalis. Naglalaro sa CCTV ng gate? Tanong ni Dolorico. Wala po, sir, sagot ni Ofelia. Nagpa-brown out ang linya ng CCTV nung oras na yon. Ni hindi ko alam kung coincidence ba o sinadya. Napakamot si Dolorico. Mukhang pinagplanuhan. Tumango si Leonardo. Napapikit. That's what scares me. Kinahapunan, habang nag-aayos si Claudine ng mga notes para sa kanilang thesis team, biglang kumatok si Sierra Montano, isang investigative journalist na naimbitahan ni Inspector Dolorico upang tumulong. Excuse me, Miss Claudine? Inspector asked me to stay for observation? Kung papayag kayo, gusto niya kasi ng outside perspective. Napakunot ang noo ni Claudine. You think this is a bigger case than harassment? Sabi ng instinct ko. Mumiti si Sierra ng banayad.
hindi ito basta-basta. Ang taong gumawa nito, may alam sa pamilya nyo at posibleng hindi ito titigil sa isang sulat lang. Napatingin si Claudine sa hallway kung saan naglalakad ang ama niya. May mabigat na anino sa likod nito habang papunta sa opisina. Kung ganon, sabi ni Claudine, kailangan namin ng tulong. Bago sumapit ang gabi, muling pumasok si Inspektor Dolorico sa opisina ni Leonardo. Sir, may pina-check ako, sabi niya. Nag-request ako ng additional intel. Gusto ko lang malaman ninyo, minsan kapag may taong nagpapadala ng mensahe na buhay, ang isang yumauna, may dalawang motibo. Pera o personal na koneksyon. Napatingin si Leonardo nanlalamig. Pero kung personal, dugtong ni Dolorico, sa tingin ko matagal na kayong pinagmamatiyagan. Hindi nakapagsalita si Leonardo. Ramdam ni Ophelia ang panginginig ng boses nito kaya tinapik niya ang balikat ng amo. Sir, we'll get through this. Pero hindi iyon gaanong nakapagpakalma kay Leonardo. Noon pa lang niya naramdaman na nagsisimula ang isang bagay na hindi niya kayang patayin ng pera, kapangyarihan o influencer connections. Hindi ito simpleng sulat. Isa itong basag na bintanang hindi niya alam kung sino ang nagbato. At sa bawat pagpatak ng gabi, lalo niyang nararamdaman ang isang bagay na posible sa pinakailalim ng lahat ng linyang tinatawag niyang katotohanan, may gumagalaw na anino na hindi pa niya kayang harapin. Kinabukasan ng umaga, maagang bumaba si Leonardo sa kusina. Hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw, naroon na siya, nakaupo, may hawak na tasa ng kape na halos hindi na niya naiinom. Nanginginig pa rin ang mga daliri niya mula sa tensyon ng nakaraang araw. Hindi man niya aminin kay Claudine, hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang dalawang salitang iyon. Buhay si Helena. Alam niyang imposible. Ilang beses niyang sinabi sa sarili niya. Ilang beses niyang kinumbinsi ang utak niyang isang kalokohan lang iyon. Pero kahit paulit-ulit niyang sabihin, mas malakas ang tahimik na tinig sa kabilang bahagi ng puso niya. Ang bahaging nangungulila. Lumapit si Ophelia, dala ang isang silver tray. Sir, mag-agahan na po kayo kahit kaunti. Hindi po kayo kumain kagabi. Napatingin si Leonardo sa sekretarya. Hindi ko kaya, Ophelia. Masyado aking balisa. Kung ganun po, magtiti na lang muna kayo. Pinilit ni Ophelia ang ngiti. Pero halata ang pag-aalala. Bago pa man makapagsalita si Leonardo, biglang pumasok si Maeve. Hingal, takot at parang may mabigat na ipinapasabi. Sir, may dumating na namang liham. Anito, hawak ang isang puting sobre. Parang tumigil ang oras. Tumayo si Leonardo ng dahan-dahan. Lumapit kay Maeve at marahang kinuha ang sobre. Paano? Sino ang nag-abot? Naka-face mask po, sir. Hindi ko nakitang utsura. Pero mabilis siyang naglakad palayo. At meron na namang glitch yung CCTV. Parang biglang nanlamig ang buong kusina. Naramdaman ni Ophelia ang paghakbang pabalik ni Leonardo. Hawak ang papel sa nanginginig na kamay. Hindi ako handa para dito. Dahan-dahan niyang biluksan ang sobre. Isa lang ulit ang pangungusap. Hindi mo siya inililibing. Inilayo siya sa'yo. Napalakas ang paghinga ni Leonardo. Napahawak siya sa mesa. Nanginginig ang mga tuhod. Tumakbo si Ophelia palapit. Sir, maupo po kayo? Si Maeve naman, hindi mapakali. Panay ang kagat sa labi. Sir, tuko po bang may kinalaman yan kay Ma'am Helena? Hindi makapagsalita si Leonardo. Unti-unting nanunuot sa kanya ang takot na ngayon lang niya naramdaman. Hindi takot sa kawalan, kundi takot sa posibilidad. Pagdating ni Inspektor Dolorico sa mansyon, ilang minuto lang ang lumipas. Kinanap agad niya si Leonardo sa study room. Sir Velor, bungad niya. Kailangan nating pag-usapan ito. Dalawang sulod na liham at pareho ang intensyon, pagdududahin ang kamatayan ni Helena. Inabot ni Ophelia ang pangalawang liham. Kinuha iyon ni Dolorico at sinuri. This is deliberate, anya. At kung deliberate, may plano. Hindi ito random prank. Sir, gusto kong maging malinaw. May taong nakamasid sa bahay niyo. Sa oras ng pagbabantay. Alam niyang mahina ang CCTV niyo recently. Inspektor, putol ni Leonardo.
Ano bang sinasabi mo? Na may taong gustong paglaruan ang pagkamatay ng asawa ko? That's sick! Pwede po, sagot ni Dolorico. Pero posible ring may ibang dahilan. Ang unang sulat, emotional. Tang pangalawa, naglalagay ng accusation. Ibig sabihin, may gustong mangyari. Naglakad-lakad si Leonardo sa loob ng kwarto. Hindi alam kung paano haharapin ang bigat. Bakit ngayon? Tila bulong niyang tanong. Bakit ngayon pa? Hindi sumagot si Dolorico. Sa halip, naglabas siya ng maliit na folder. Sir, tingnan niyo po ito. Mamalarawan ng puntod ni Helena. Ang mismong lapida, pero sa ilang kuha, may mga bulaklak na hindi galing sa pamilya. May kandilang nakasindi noong gabi kahit walang pamilyang dumalaw. May dumadalaw sa puntod, sabi ni Dolorico, at hindi namin makilala. Nanlamig si Leonardo. Sa kabilang pangyayari, nakaupo si Claudine sa veranda. Iniisip ang lahat ng naganap. Kumukulo ang dibdib niya, pero hindi niya alam kung takot ba yun o galit. Nang dumating si Sierra Montano, dala ang laptop at recorder, agad siyang lumapit. Claudine, bumad ni Sierra. May kailangan ka makita. Please tell me good news. Hindi pa siya good, pero hindi rin bad. I did handwriting analysis. Binuksan ni Sierra ang laptop at ipina-zoom ang dalawang liham. Ang una at pangalawang sulat, magkaiba ang pressure, pero pareho ang pattern ng pag-ikot ng letra. Same writer. Deliberate na sinubukan niyang iba-ibahin pero pareho ang ugat. Meaning, tanong ni Claudine, iisa ang nagpapadala nito? Most likely. Pero bakit? Bulalas ni Claudine. Halos mapunit ang hangin sa lakas ng tanong niya. What do they want from us? From my dad? Tumingin si Sierra kay Claudine nang may pag-unawa. Sometimes, people don't want anything. Minsan gusto lang nilang masira ka, o lituhin, o hilahin pabalikan sakit. Napayuko si Claudine. Humigpit ang hawak sa mug ng tsaa. Pero may mas weird pa, dugtong ni Sierra. Ang sumulat, may nalalaman tungkol kay Helena na hindi basta-basta mabubuo ng kahit sino. Tapos may nagsisindi ng kandila gabi-gabi sa puntod. Tingin mo, hindi pa ako sigurado, putol ni Sierra. Pero hindi ito random. Habang nagkakaproblema ang lahat sa loob ng mansyon, sa labas naman ay nag-uusap ang dalawang tauhan ni Dolorico. Pare, sabi ng isa, nararamdaman mo ba to? Iba na to. Parang may multo. Napailing ang isa. Multo? Hindi multo ang kalaban dito. Tao na may balak. Hindi nila alam sa di kalayuan may isang lalaking nakasilip sa malayo. Itim ang hood. Pila sinusukat ang distansya sa pagitan ng sarili at ng mansyon. Hindi iyon nakita ng kahit sino. Kinagabihan, habang nasa office si Leonardo, biglang kumatok si Joven. Sir, may delivery para sa inyo. Huwag mong tanggapin kung walang sender. May sender po, pero hindi tao. Inabot ni Joven ang maliit na kahon. Anong ibig mong sabihin? Inilapag ni Joven ang kahon sa mesa. May isang pangalan lang. Helena's Music Room. Nanlamig si Leonardo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at nakita niya ang isang lumang music sheet. Ang paboritong piyesa ng kanyang asawa. Ang piyesang tinugtog nito huling gabi bago ito mamatay. Napaupo si Leonardo. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi. Naglakad si Claudine papasok. Dad, anong nangyayari? Hindi siya makapagsalita. Ipinakita lang niya ang music sheet. Napalayo ng hakbang si Claudine. That's impossible. That was buried with Mom's things. That's from her piano bench. I remember placing it there myself. Tumulo ang luha ni Leonardo. Sino ang pumapasok sa buhay natin ng ganito? Bulalas niya. At bakit nila ginagawa to? Sa puntong iyon, napagtanto nila ang isa pang nakakatindig balahibong katotohanan. Kung may nakakapasok sa puntod ni Helena, may nakakapasok din sa dati niyang buhay. At posibleng matagal na silang minamatyagan. Kinabukasan, dumating si Troy Gatchalian, ang young lawyer na pinagkakatiwalaan ni Leonardo. Tahimik siyang naglakad papunta sa opisina. Sir, sabi niya, nag-request po ang inspector ng permission na i-check ang mga dating records ng ospital, including Helena's death records. Nanigas ang mga balikat ni Leonardo. Para saan? Sir, lumapit si Troy ng dahan-dahan. Posible raw na may anomaly sa records. At para bang tinamaan siya ng kidlat.
para bang lahat ng takot na iniwasan niyang harapin, unti-unting lumalapit. Sa puntong iyon, hindi na liham ang problema, kundi ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Paano kung ang buong akala niyang nakaraan, hindi pala totoo ang kabuuan? Magulo ang isip ni Leonardo nang pumasok siya sa opisina kinabukasan. Halos hindi na niya namalayan ang oras. Nagising siyang parang hindi man lang nakapikit. Parang inuulit-ulit ng utak niya ang mga misteryosong pangyayari. Ang dalawang liham, ang music sheet, ang kandilang sinisindihan sa puntod ni Helena, at ang lumalalang pakiramdam na may taong tila nagmamasid sa bawat kilos niya at ng kanyang pamilya. Pagdating niya sa lobby ng Velor Medical Holdings, napansin niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng ilang empleyado. Hindi takot, hindi rin galit, pero parang may narinig silang hindi niya alam. Hindi iyon bagong pakiramdam para sa isang kilalang personalidad. Pero ngayong araw na ito, mas mabigat, mas mapanlinlang. Paglapit niya sa elevator, naroon si Ferdinand Rimando, ang pinakamatandang board member at pinakakilalang oportunista sa kumpanya. Maayos ang suot nitong itim na suit, pero mas maayos ang ngiti. Yung tipong may tinatagong hindi maganda. Leonardo, bati niya, nakataas ang kilay. I heard you refused 3 proposals from the board this week. Everything okay ba? I mean personally. Matalim ang tingin ni Leonardo. Hindi mo kailangan alamin ang personal kong kalagayan para lang makapaghain ng proposal, Ferdinand. Mumisi ang lalaki, bahagyang lumapit. Hindi lang proposal ang pinag-uusapan dito. There are rumors, Leo. Rumors na hindi ka na daw stable. Na nagkakaroon ka daw ng hallucinations. Nanlamig ang talampakan ni Leonardo. Sino nagsabi niyan? Umangat ang balikat ni Ferdinand. Ako ba? Hindi. Alam mo naman ang paligid. Isang ihip lang ng malakas na hangin, lumilipad agad ang chismis. Lalo na kung tungkol yan sa isang CEO na parang nawawala sa sarili. Tumiklop ang kamao ni Leonardo, pero nagtimpi. Hindi maaari na magkaroon sila ng eksena sa harap ng mga tao. Hindi ngayon, hindi sa gitna ng unti-unting lumalalang sitwasyon. Lumapit ang elevator. Pumasok si Ferdinand, pero bago sumara ang pinto, bumaling pa ito sa kanya. Magpahinga ka, Leonardo. Baka kailangan mo iyon. At sumara ang elevator. Hindi pa man nakaupo si Leonardo sa opisina nang pumasok si Ofelia, dala ang laptop at ilang folders. Sir, may kailangan kayong malaman. Umupo si Leonardo, pagod ang tingin. Ano na naman, maraming board members ang nagtatanong kung bakit hindi kayo presente sa ilang crucial meetings nitong mga nagdaang linggo. May mga nagsasabing baka hindi na kayo fit bilang CEO. Nagtagal ang katahimikan, mabigat, parang may nakadagan sa dibdib ni Leonardo. Si Ferdinand? Tanong niya. Most likely, siya ang pinaka-aktibo, sagot ni Ofelia. And sir? May iniikot siyang petition to temporarily remove you from active leadership dahil daw emotionally unstable kayo. Napasandal si Leonardo sa upuan. I knew it. Inaantay lang niya ang pagkakataong mas mahina ako. Marahang tumango si Ofelia. Sir, matagal nang inaasam ni Ferdinand ang pwesto niyo. Noon pa, pero ngayon lang siya nagkaroon ng lakas loob dahil sa nangyayari sa inyo. Kung ganun, sabi ni Leonardo, humihigpit ang tono. Sinong nagsasabi sa kanya tungkol sa mga nangyayari? Wala dapat ibang makakaalam maliban sa atin. Napalunok si Ofelia. Hindi ko po alam, pero sa dami ng tao sa mansyon, sa ospital, maaaring may nakikinig o may nagbabantay. Muling nanahimik si Leonardo. Lumayo ang tingin niya, parang tumatama sa malayong punto. Hindi lang sulat ang problema, hindi lang puntod. Pati ang reputasyon ko, may gustong gibain. Habang iyon ang nangyayari sa taas, sa conference room naman ay nagtipo ng ilang board members para sa informal discussion. Si Dr. Helena Suarez, isa sa mga board, ang unang nagsalita. Nakikita nyo naman, di ba? Bumabagsak ang performance ni Sir Leonardo. Hindi natin sinasabing incompetent siya, pero parang hindi niya nakokontrol ang sarili niya lately.
Sumabat si Mr. Calderon, isa pang board member. Ilang ulit nang nagkamali ang schedule niya. Minsan late sa surgery board overview meeting. Minsan absent. Hindi pwedeng pabayaan iyon. At syempre, naroon si Ferdinand. Nakaupo, nakangiti, parang makinig lamang kuno. Well, sabi ni Ferdinand sa piling-piling boses, kung mahal talaga natin si Leonardo, dapat bigyan natin siya ng panahon na makapagpahinga. Hindi natin siya sinisipa. We only want what's best for him and what's best for the company. Dugtong ng isa. Nagpalakpakan ng dalawa. Tumango si Ferdinand. Exactly. Pero ang totoo, ang gusto niya ay simple. Ang posisyon, ang kontrol, ang trono. Samantala, sa bahay ay nagiguluhan si Claudine. Pagdating niya mula sa eskwela, nadatnan niyang nag-aayos si Marvin ng ilang CCTV rewiring tools. Marvin, what's going on? Ay, Ma'am Claudine, sagot ni Marvin. Pinapagawa ni Sir Leonardo ang buong CCTV system. Hindi daw siya mapakali sa mga glitches. Tama lang naman po, dapat papanibaguhin na lahat. May napansin ka ba noong nakaraang araw? Yung tao sa gate? Umiling si Marvin. Pero halatang hindi nagsasabi ng buong totoo. Wala po akong nakita, ma'am. Pero may naramdaman. Parang may nakatitig sa akin habang nag-aayos ako ng kotse sa garahe. Hindi ko po maipaliwanag. Napasinghap si Claudine. Does Dad know? Opo, kaya lalo siyang nagpamadali ng repairs. Huminga ng malalim si Claudine. Marvin, bantayan mo si Dad, ha? Kahit papaano. Kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan. Tumango si Marvin. Opo, ma'am. Kahit anong mangyari, uunahin ko kayo. Hapon na nang bumalik si Leonardo mula sa ospital. Pagkabukas niya ng pinto ng mansyon, naroon agad sina Claudine, Sierra at Inspector Dolorico. Halatang may iniintay. Sir, sabi ni Dolorico, may bago na naman. Bago na naman? Pagod na sambit ni Leonardo. Ano pa ba ang kailangan kong harapin ngayong araw? Inilapag ni Dolorico sa mesa ang 3 folders. Sir, sabi niya, pinag-aralan ko ang unang 2 sulat. Now, the 3rd one came in. Inabot niya ang sobre. Nanlaki ang mata ni Leonardo. Pangatlo, kailan ipinadala? Mga 20 minutes ago, sagot ni Sierra. Habang nasa ospital kayo. Pinuksan ni Leonardo ang sulat at tulad ng nauna, isang pangungusap lang. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. Nag-angat si Leonardo ng tingin. Ano ang pinapahiwatig nito? Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na guluhin ang buhay ko ng ganito? Nagkatinginan sina Claudine at Sierra. Sir, sabi ni Inspector Dolorico, gusto kong maging tapat. Hindi lang ito simpleng harassment. Hindi rin ito simpleng pagmamanman. May taong gustong ilagay kayo sa isang emosyonal at mental na estado kung saan madali kayong manipulahin. Nagtagal ang katahimikan bago nagsalita si Leonardo. At ano ang motibo? Tumingin si Dolorico ng diretso sa mata niya. Power, sir. Control. Someone wants to weaken you. From the inside. Napatingin si Leonardo kay Ofelia. Nakita niya ang parehong takot sa mga mata nito. Tumayo siya, naglakad ng mabigat. Kung ganun, may taong umaatake sa akin. Anya, hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam kung bakit ngayon. Pero alam ko ang isa. Hindi ko sila pagbibigyan. Tumayo si Claudine at hinawakan ng bisig ng ama. Dad, we're with you. Lahat kami. Hindi ka nag-iisa. Sa wakas, huminga ng malalim si Leonardo. Ang unang malalim na hininga mula nang dumating ang unang liham. Pero sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula pa lang ang lahat. Sa labas ng mansyon, nakasilip muli ang lalaking nakahood. Ngayon ay mas malapit, mas nagmamasid, mas walang takot. At mula sa malayo, tumunog ang cellphone ni Ferdinand Rimando. Isang mensahe. Umalis na siya sa ospital. I'm watching. Nagumiti si Ferdinand. Nagsisimula na, bulong niya. Kinabukasan ng madaling araw, halos hindi pa sumisikat ang araw, ngunit gising na si Leonardo. Hindi siya mapakali. Hindi nagbago ang pakiramdam niya mula kagabi. Mas lalo pang tumindi ang bigat sa dibdib niya. Parang may malamig na kamay na humahawak sa puso niya,
Hinihila siya sa isang direksyon na matagal na niyang iniiwasan. Ang puntod ni Helena. Nagpunta siya sa veranda. Nandoon si Claudine, mukhang hindi rin nakatulog. Dad, marahan niyang tawag. Kailan mo balak sabihin sa akin? Anong ibig mong sabihin, anak? Napupunta ka sa puntod ni Mom. Diretso ang tingin nito. Halata sa'yo. Hindi ka mapakali. Hindi ka makatingin ng diretso. I know you're planning something. Napaupo si Leonardo sa tabi nito. Claudine, ayokong dalhin ka ron. Hindi ko alam kung anong makikita ko. Hindi ko alam kung anong katotohanan ang naghihintay. Exactly. Sagot ka agad ni Claudine. May kakaibang tapang sa boses. You don't know. That's why you need me. Hindi agad nakasagot si Leonardo. Napatungo siya, napakapit sa kanyang sentido. At sa huli ay bumuntong hininga. Okay, mahinang sambit niya. Sasama ka, pero hindi tayo pupunta ng tayo lang. Ilang oras ang lumipas. Nasa driveway na sila ng mansion. Nandoon sina Inspector Dolorico, Sierra Montano, at syempre, si Marvin na magiging driver at bantay nila. Si Ofelia na may naiwan sa mansyon upang asikasuhin ang papasok na meeting sa kumpanya. Handa na ba kayo? Tanong ni Inspector Dolorico. Habang inaayos ang bodycam at flashlight niya, tumamo si Leonardo, bagamat halatang nanginginig ang mga kamay. Si Claudine naman ay nagpumilit maging matatag, pero kita sa mga mata nitong kinakabahan din. Let's go, sabi ni Sierra, bitbit ang kamera at notebook. Pumasok silang 5 sa SUV at bumiyahe papunta sa sementeryo kung saan nakalibing si Helena. Tahimik ang buong trip, walang nagsalita. Kahit ang radyo, hindi nila binuksan. Ang tanging maririnig ay ang makina at ang paminsang paghinga ng malalim ni Leonardo. Pagdating nila sa sementeryo, bandang 10:00 ng umaga, hindi pa rin masyadong mainit ang araw. Ang lugar ay tila mas tahimik kaysa dati. Kahit ang mga maya sa paligid, arang napigil ang paglipad. Sir, dito po, sabi ng caretaker, si Mang Rodel, na inutusan ni Dolorico na maghanda. Nakatayo silang lahat sa harap ng puntod ni Helena. Ang marmol puting-puti at mukhang badong linis. Pero may isang bagay na agad nilang napansin. May kandilang bagong sindihan kagabi at iba ang bulaklak, hindi iyon galing sa kanila. Napatingin si Claudine kay Sierra. That's not ours. We didn't put anything here since Mom's death anniversary. Hindi kumibo si Sierra at sinimulang i-record ang lugar. Sir Leonardo, sabi ni Mang Rodel, hawak ang crowbar. Sigurado po ba kayo? Buksan ko na ba? Napasinghap si Leonardo, napapikit. Gawin mo. At doon nagsimula ang pinakamabigat na katahimikan tumama sa kanila. Dahan-dahang hinawi ni Mang Rodel ang marmol na takip. Sunod ay inalis niya ang mga bakal sa gilid. At sa bawat tunog ng metal na tumatama sa semento, parang lumulubog ang puso ni Leonardo. Si Claudine nakahawak na sa braso ng ama. Dad, whatever happens, I'm here! Nakanginig ang boses ni Leonardo. Anak, hindi ko alam kung handa ako. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng huling latch. Sir, sabi ni Mang Rodel, bubuksan ko na po. At binuksan niya ang kabaong. Sa loob ng ilang segundo, walang kumibo, walang kumurap, walang gumalaw. Unti-unting bumuka ang bibig ni Claudine. Si Sierra, nakabukas ang kamera pero natulala. Ang 2 pulis ni Dolorico, hindi alam ang gagawin. At si Leonardo, parang tinanggalan ng lakas ang tuhod. Hindi niya maitayo ang sarili. Hindi niya magawang lumapit. Hindi niya kaya dahil walang katawan sa loob. Hindi man lang may kumot o damit. Wala kahit isang piraso ng bagay na patunay na may taong inilibing doon. Impossible, bulong ni Claudine. Nanginginig, halos mapuputol ang boses. Mom, can't Dad. Si Inspector Dolorico ang unang nakarecover. Back off everyone, huwag gagalawin. Document everything. Hindi pa rin gumagalaw si Leonardo. Nakatitig lamang siya sa loob ng kabaong, sa tawalan. Lumulutang ang sarili niyang anino sa loob ng kahoy. Parang tinanggalan ang mundo ng tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng sariling puso na parang sasabog. Helena, bulong ni Leonardo. Nasaan ka?
Lumapit si Sierra at tahimik na nagsalita. Halatang naawa. Sir, this means only two things. Either someone took her or she never died. Dugtong ni Claudine. Nanginginig ang kamay. Umiling si Leonardo ng mabilis. No, hindi pwedeng ganun. Nandoon ako. Ako mismo ang nagdala sa kanya sa ospital. Ako ang pumirma. Ako ang nagpa-cremate. Natugilan siya. Napakapit siya sa bibig niya. I signed for a cremation. Pero hindi mo nasaksihan, patuloy ni Sierra. Hindi mo nakita ang mismong proseso. Hindi mo nakita ang abo. Si Dolorico, nakakunot ang noo. Sir, posibleng may anomaly sa records. Sabi ko na po sa inyo, may kakaiba sa mga dokumento ng ospital noon. Pero hindi na nakikinig si Leonardo. Lumulundo ang balikat niya. Pinipigilan ang pagiyak. Pinipilit tumayo ng diretsyo, pero hindi kaya. Dad, ani Claudine, mahigpit ang hawak sa kanya. Hindi niya magawang sumagot. Biglang nagsalita si Mang Rodel. Nanginginig ang boses. Sir, may kailangan po kayong malaman. Sabay-sabay silang lumingon sa caretaker na tila mas natapot pa. Hindi ko po sana sasabihin, pero may nakikita po kaming babae na dumadalaw dito. Madalas gabi, mga 12:00, hindi po namin makita ng buong-buo ang mukha. Pero napahawak si Mang Rodel sa dibdib niya, para bang nailalabas niyang katotohanang matagal nang bumabagabag sa kanya. Pero mukha po siyang si Ma'am Helena. Sumikdo ang kaba ni Claudine. Napatras si Sierra, napatingin si Dolorico sa paligid, naghahanap ng anumang bakas. At si Leonardo, halos mabuwal. Impossible, bulong niya. Malalim, halos parang sinusunog ang lalamunan niya. Walang paraan, wala. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Dahil ang dibdib niya, ang puso niya ay biglang tumibok sa paraang hindi nito nagawa sa mahabang panahon. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pagkalito, kundi dahil sa pag-asa. Bago sila umalis, naglapit si Sierra kay Dolorico. Inspector, sabi niya, we need the CCTV. We need to confirm kung sino ang dumadalaw dito. Tumango si Dolorico. Kukunin ko ngayon din. May chance na malinaw ang kuha. Si Claudine nakayakap pa rin sa ama. Dad, whatever happens, we'll find the truth. Hindi kumibo si Leonardo. Tinitigan lang niya ang puntod na wala ng laman. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang malaman na hindi pala siya nakapagpaalam o ang posibilidad na buhay ang babaeng minahal niya at hindi niya alam kung binalaan siya, iniwan o kinuha ng iba. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Helena, nanginig ang tuhod ni Leonardo sa takot. Hindi sa patay, kundi sa posibleng buhay. Pagbalik nila mula sa sementeryo, halos parang nawala ng kulay ang buong mansyon. Tahimik ang bawat sulok, parang inuulit-ulit ang katahimikan ng puntod na wala ng bangkay. Si Leonardo ay diretsyong pumasok sa kanyang silid, hindi nakausap kahit sino. Si Claudine naman ay nakatulala sa sala. Hawak ang cellphone, pero hindi alam kung sino ang tatawagan o anong balitang dapat iparating. Si Sierra at Inspector Dolorico ay nag-usap sa veranda. Nilalatag ang mga susunod na hakbang habang si Marvin ay nagikot sa paligid ng mansyon na parang bantay na pinagbantaang muli. Ngunit sa lahat ng iyon, isang katotohanan ang unti-unting naglalagablab mula sa ilalim ng lahat ng takot. Kung walang katawan si Helena sa kabaong, ibig sabihin, may direksyon para hanapin siya. At iyon ang nagbukas ng pintong hindi nila aakalain. Tanghali na nang lumabas si Leonardo sa kanyang kwarto. Maputla, namumugto ang mga mata, pero may kakaibang lakas na ngayon ay humahalo sa pagod at pighati. Para bang may bagong apoy na nabuhay sa loob niya. Sunog na maaaring magdulot ng pag-asa o pagkawasak. Nadatnan niya sina Claudine, Sierra at Inspector Dolorico sa living room. Nag-uusap. Dad, ani Claudine, agad na tumayo. Are you okay? You didn't eat breakfast. Umiling si Leonardo. Hindi ako gutom, anak. May mas mahalaga tayo ngayon. Nilingon niya si Dolorico. Inspector, saan galing ang footage tungkol sa babaeng dumadalaw sa puntod? Nakuha ba ninyo? Tumango si Dolorico. Nakuha ko na ang kopya. Hindi malinaw ang mukha dahil madilim ang bahagi ng sementeryo. Pero may isang bagay na sigurado. Naglapag siya ng laptop at pinatay ang ilaw ng sala.
Isinaksak niya ang USB at pinaandar ang video. Pumuno ng tensyon ang buong silid. Lumabas sa screen ang imahe ng puntod. Madilim, walang tao. Ngunit mapalipas ang ilang segundo, may pumapasok na anino. Isang babae, payat, medyo lumuluhod, nagpupunas ng lapida. At nang tumapat ang liwanag ng maliit na flashlight sa mukha nito, sumidaw si Claudine. "It's her! Dad, it looks like her!" Sumikip ang dibdib ni Leonardo. Hindi man niya makita ng malinaw. Ramdam niya ang kirot na parang tinutusok ang puso niya. "Hindi ko sinasabing siya nga," ani Sierra, pinapakalma ang lahat. Pero may huwig. At may paraan para malaman kung saan siya nanggaling. Napalingon si Leonardo. "Anong paraan?" Tinahak ko ang galaw niya sa CCTV. Paliwanag ni Sierra. Isa lang ang direksyon ng paglabas niya mula sa sementeryo, papunta sa East Exit Road. At yung road na yon, isang lugar lang ang diretsyong puntahan. Napakurap si Claudine. "Saan?" Sa screen, nagbukas si Sierra ng digital map at itinuro ang isang maliit na bahagi malapit sa dagat. Isang coastal town sa may norte, ang pangalan ay San Roque del Mar. Hindi iyon kilalang lugar. Hindi iyon tourist spot. Isang maliit, tahimik na bayan na nakadikit sa dagat. Mapa ng lugar, picture ng pier, at ilang lumang establishments ang agad lumitaw sa screen. Doon, bulalas ni Leonardo. "Bakit doon?" Sabi ng caretaker. Sagot ni Sierra. Mukha raw pagod at parang may dinadalang takot ang babaeng dumadalaw. "Baka hindi taga rito. Baka may pinagtataguan." Lumapit si Inspector Dolorico kay Leonardo. "Sir, kung talaga pong may taong dumadalaw at doon papunta, kailangan nating sundan ang trail bago pa makapaghanda ang sinuman." Sandaling natahimik si Leonardo. Maraming emosyon ang sumasabay-sabay sa loob niya. Takot, pagkalito, pangamba, ngunit pinakamalakas sa lahat, ang pag-asa. Isang pag-asang hindi niya pinayagang mabuhay nitong mahaba-habang panahon. Tumayo siya at huminga ng malalim. "Let's go." Makalipas ang 2 oras, nasa biyahe na sila papunta sa San Roque del Mar. Sakay ng van si Leonardo, Claudine, Inspector Dolorico, Sierra at si Marvin na nagmamaneho. Tahimik ang karamihan. Si Sierra ay tuloy-tuloy sa pagbabasa ng notes. Si Dolorico ay nakatingin sa mga dokumentong kasama nila. Si Marvin ay nakafocus sa kalsada. At si Leonardo nakatanaw sa bintana. Sinusundan ng mata ang bawat puno, bawat poste, bawat malayong bahay na nadadaanan nila. Ang puso niya ay hindi na mapakali. Para siyang batang hindi alam kung dapat ba siyang mabighani o matakot. "Dad," ani Claudine, marahang humawak sa kamay niya. "Whatever we find, kakayanin natin." Hindi sumagot si Leonardo, pero mas hinigpitan niya ang hawak ng anak. Pagsapit nila sa San Roque del Mar, agad nilang naramdaman ang malaking kaibahan sa Maynila. Tahimik ang buong lugar. May amoy alat ang hangin. Ang mga bahay gawa sa kahoy at yero, at ang mga tao tila hindi sanay sa bisitang naka-SUV. Naglakad sila papunta sa pinakamalapit na indahan. May matandang babae sa likod ng mesa. Nakalugay ang buhok. Matalim ang mga matang parang alam ang kwento ng lahat ng tao sa baryo. "Magandang hapon," bati ni Sierra. "Kayo po ba si Aling Primitiva?" Tumango ang matanda. "Oo, sino naman kayo?" Nagpakita si Sierra ng ID. "Naghahanap po kami ng isang babae. Nagpunta kayo raw dito ilang araw na ang nakalipas." Inilabas ni Aling Primitiva ang munting salamin at pinitigan silang isa-isa. "Marami nang dumadaan dito, pero kung ang hinahanap niyo ay yung babaeng may sugat sa ulo na nakita naming 4 na taon na ang nakakaraan." Napasinghap si Leonardo. "Si Elena ang hanap niyo." Hindi nakagalaw si Leonardo. Parang unti-unting nawawala ang hangin sa baga niya. "Elena," bulong ni Claudine. "Bakit Elena ang pangalan niya?" Tanong ni Leonardo, halos pabulong. Tumingin si Aling Primitiva ng may awa. Dahil wala siyang maalala, hindi niya alam ang pangalan niya. Hindi niya alam ang nakaraan niya. "Isang gabi, nakita na lang namin siyang sugatan sa may baybayin. Halos wala ng buhay. Wala siyang dala, wala siyang ID, wala siyang kahit ano." Umigpit ang dibdib ni Leonardo. "Nasaan siya ngayon?" Tanong ni Inspector Dolorico.
Tumingin ang matanda sa direksyon ng dulo ng baryo. Nakatira siya sa isang maliit na bahay sa may tabing dagat. Tahimik ang buhay niya. Hindi siya nakikipag-usap sa maraming tao. Pero lagi siyang magiliw. Lagi siyang nagdidilig ng mga halaman. Napatakip si Claudine sa bibig niya. At si Leonardo, hindi makakalaw. Parang pinako sa lupa. Kung pupuntahan niyo siya, dagdag ni Aling Primitiva, maghanda kayo. Kapag may nawawalang tao na 4 na taon nang wala, hindi na ganun kadaling bumalik sa dati. Unti-unting tumulo ang luha ni Leonardo. Hindi niya alam kung dahil sa takot, saya o pangungulila. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ito ang pinakamalapit na naramdaman niyang pag-asa simula nang mamatay o nawala ang kanyang asawa. At ngayon, isang pintuan na lang ang kailangan niyang buksan upang malaman ang totoo. Kaya tumango siya. At dadalhin niyo ako sa kanya, sabi ni Leonardo. Nanginginig ang tinig kahit anong makita ko ron. Sa ilalim ng hapon na unti-unting humuhula sa kalangitan, naglakad sina Leonardo, Claudine, Inspektor Dolorico, Sierra at Marvin papunta sa tinutukoy na maliit na bahay sa tabing dagat. Ang hangin ay maalat, malamig at tila ba may dalang kwento. Mga kwentong nakabaon sa 4 na taong hindi nila maintindihan. Habang papalapit sila, mas naririnig na nila ang langit-ngit ng mga dahon at ang pag-ugong ng alon na humahampas sa mga bato. Ngunit may isa pang tunog na humalo sa hangin. Dahan-dahang pagtilapon ng tubig mula sa hose. At may amoy ng sariwang lupa. Doon, bulong ni Aling Primitiva na sinamahan sila bilang gabay. Nandoon siya, huminto si Leonardo. Halos hindi niya mailayo ang tingin mula sa maliit na kubong may bakod na halos gawa lang sa kahoy at kawayan. May mga paso sa gilid. May mga halaman na nakaayos ng maingat. Parang pinagmumula ng kapayapaan. At naroon ang isang babae, nakatalikod, nakasimpleng bestida. Mahaba ang buhok, nakatali. Hawak ang tabo at nagdidilig ng mga tanim. Hindi gumalaw si Leonardo. Parang nawala ang hangin sa paligid niya. Ang mga mata niya ay unti-unting nanlaki sa pagkilala sa galaw, sa postura, sa paraan ng pagtayo ng babae. Ang dating pamilyar pero tila nakalimutan ng panahon. Dad, bulong ni Claudine. Mahigpit ang hawak sa braso ng ama. It's really her, I can feel it. Pero hindi gumalaw si Leonardo. Takot siyang malapit na sana nilang hawakan ang sagot sa 4 na taon niyang paghahanap. Pero baka hindi pala sagot, kundi panibagong sugat. Kakausapin ko na siya, sabi ni Sierra. Mas mabuti kung hindi siya magugulat. Ngunit bago pa man makalapit si Sierra, biglang huminto ang babae sa pagdidilig. Tila nakaramdam ng presensyang hindi niya alam kung masama ba o mabuti. Dahan-dahan itong lumingon at doon natigilan ang lahat. Hindi man perpekto ang anggulo ng sikat ng araw. Hindi man malinaw dahil may ilang hibla ng buhok na nakaharang. Ngunit isang tingin lang ay sapat para maging bato ang katawan ni Leonardo. Ang mukha, ang mga mata, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagpisil ng labi. At ang peklat sa kaliwang sentido, isang bakas ng sugat na malinaw na hindi niya natandaan kay Helena. Pero posibleng dulot ng aksidenteng hindi niya alam. Helena, bulong ni Leonardo, halos wala ng boses. Namalim ang hangin, parang tumigil ang mundo. Pero ang babae, nagkibit balikat, parang hindi niya sila kilala. Magandang hapon po, sabi niya. May malumanay na tinig, ngunit may halong pagkailang. Kayo po ba ang mga taga Maynila na sinasabi ni Aling Primitiva? Parang pinunit ang puso ni Leonardo. Hindi siya naalala, hindi siya kinilala, hindi man lang siya tinawag sa pangalang minsay sinasambit nito araw-araw. Tumingin si Claudine kay Sierra, nanginginig ang baba. Mom doesn't remember. Lumapit si Sierra ng marahan. Ikaw ba ang tawag nila na Elena? Oo, sagot ng babae habang inaayos ang buhok niya. Pero hindi ko po alam kung bakit iyon ang tawag nila. Wala po kasi akong natatandaan bago ako makita dito 4 na taon na ang nakalipas. Alam niyo po ba kung bakit kayo nandito? Hindi kaagad sumagot si Leonardo, kundi rin niya masubo ang katotohanan sa bibig. Kaya si Sierra ang nagsalita.
Naghahanap kami ng isang babaeng nawawala. At kamukha mo siya. Nagtaas ng kilay ang babae. Ako po? Kamukha? Lumapit si Claudine, nangingilid ang luha. Ma'am, may tanong po ako. May naririnig ka bang pangalang Helena? Pero sa halip na pagtango, natigilan ang babae. Parang may kirot na dumaan sa isip niya. Ngunit hindi malinaw, hindi buo. At bakit Helena ang tanong mo? Tanong nitong may bahid ng pagkalito. Sinabi na rin sa akin ng caretaker yan dati, pero wala naman pong pumapasok sa isip ko. Lumapit si Inspector Dolorico. Ma'am, may sugat ka po ba dati sa ulo? Ganong kalalim? Humawak ang babae sa peklat niya. Oo, sabi nila, baka nadulas ako o baka nahulog sa pangin. Hindi ko po alam. Pagkagising ko, wala akong maalala. Ang sabi ng mga taga-baryo, may dumating daw na grupo ng tao ng gabing iyon. Pero hindi ko na sila nakita ulit. Hindi ko ring alam kung sila ang sumakit sa akin o tumulong sa akin. Pagkarinig ni Leonardo ng salitang grupo ng tao, parang may umigting sa dibdib niya. Napatingin siya kay Inspector Dolorico. At si Dolorico alam na ang ibig sabihin. Hindi aksidente ang pagkawala niya. Hindi pa sila umaalis sa lugar nang makarinig sila ng motor mula sa malayo. Isang itim na motorsiklo, walang plaka, at ang lalaki sa ibabaw nito, nakaitim na jacket, helmet na tintadong itim. Tumigil ito, hindi kalayuan sa kanila. Inspektor, bulong ni Sierra, hindi normal yan. Lumingon si Dolorico. Marvin, bantayan mo si Elena. Si Sierra, Claudine, stay close to me. Bumaba ang lalaki sa motor, hindi naghubad ng helmet. Dahan-dahang lumapit sa kanila hanggang umabot sa distansyang sapat para magsalita. Ngunit hindi ito nagsalita. Inilapag nito ang isang maliit na envelope sa buhangin, saka mabilis na umalis. Hey! Sigaw ni Dolorico. Tumigil ka! Pero wala na. Parang anino. Dinampot ni Sierra ang envelope, binuksan, at dun nagbupas ang kilabot na hindi nila inaasahan. Isang larawan ni Helena, habang nasa loob ng ospital 4 na taon na ang nakakaraan. Nakahiga sa kama, nakatubo, pero halatang buhay. May mga taong nakaputing coat na nakapaligid sa kanya. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo, sa tabi ng kama, nakatayo si Ferdinand Rimando. May hawak na clipboard at nakatingin sa kamera na parang alam niyang darating ang araw na makikita ito ni Leonardo. What is this? Bulalas ni Claudine, namumutla. Si Sierra, halos hindi makahinga. This means Ferdinand was there. The night Helena died. Si Leonardo, hindi makakilos. Parang nawalan ng mundo ang puso niya. Hindi, bulong niya. Hindi totoo yan, hindi. Ngunit hawak na nila ang larawan. At hawak niya ang ebidensya na hindi namatay ang kanyang asawa, kundi tinago, manipulado, ginamit. Sir, sabi ni Inspector Dolorico, mabigat ang tono. Ito na ang sagot. May nag-cover up sa medical records. At si Ferdinand ang nasa gitna nito. Nag-angat si Leonardo ng tingin. Mabigat, puno ng poot na hindi niya kayang pigilan. At ngayon, sabi ni Sierra, alam na natin kung bakit sabotaged ang puntod, kung bakit may liham, kung bakit may nagbabantay sa mansion. Nagtagal ang katahimikan bago sumagot si Leonardo. Nanginginig ang boses, puno ng galit at determinasyon. Hindi ko man maalala ng buong buo kung paano niya tinangka ang buhay ng asawa ko. Pero ngayon, hindi ko siya patatahimikin. Hindi pa tuluyang umaalis ang usok ng takot mula sa paligid ng tabing dagat nang mapansing nanginginig na si Elena. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit biglang dumami ang tao sa paligid niya. Kung bakit biglang may lalaki na halos mapaluhod sa pagtingin sa kanya. At kung bakit parang may mabigat na katotohanang nakabitin sa ere. Tama na muna, ani Aling Primitiba. Mabilis na lumapit para hawakan ang kamay ni Elena. Namumutla ka anak, pumasok muna tayo sa loob ng bahay. Tumango si Elena. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata, ngunit mas nangingibabaw ang pagkalito. Si Leonardo nananatiling nakatayo sa gilid, ni hindi makapalapit. Parang natatakot siyang mas lumapit pa at tuluyang mabasag ang maliit na sinag ng pag-asang hawak niya.
Dad! Bulong ni Claudine. Pinipisil ang kamay ng ama. We have to be gentle. She's traumatized. Huminga ng malalim si Leonardo at tumango. Para siyang batang muling natuto humakbang. Naglakad silang lahat papasok sa maliit na bahay ni Elena. Kahit payak ang lugar, isang kama, isang lumang mesa, ilang paso ng halaman sa loob, may tahimik na ginhawang bumabalot dito. Parang bakas ng 4 na taong pagsisimula muli. Umupo si Elena sa gilid ng kama. Si Sierra ang unang lumapit, mabagal ang kilos, parang kinakausap ang isang sugatang ibon. Elena, maaari ka bang magbigay ng ilang minuto? Hindi ka namin sasaktan. May kailangan lang kaming ipaliwanag. Wika ni Sierra halos pabulong. Dahan-dahang tumango ang babae. Tungkol saan po ba ito? Tanong ni Elena. Kanina pa kayo tumitingin sa akin na parang kilala niyo ako. Napatingin si Leonardo at hindi napigilan ang pagtulo ng luha. Hindi niya maipaliwanag sa sarili kung paano niya papakawalan ng mga salitang 4 na taon niyang kinandili. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Claudine muna ang lumapit. May tanong po ako, sabi nito, nanginginig. Kapag pinikit mo ang mga mata mo, ano ang unang kulay na pumapasok sa isip mo? Nagulat si Elena. Kulay? Opo, kahit ano. Amoy, tunog, kahit anong inaandaman mo na pamilyar. Napapikit si Elena. Huminga ng malalim. Puti, sabi niya. Halos hindi naririnig. Puti at malamig, parang ilaw sa kisame. Tapos may amoy na antiseptic at may tumutunog na beeping sound. Nagkatinginan sina Sierra at Inspector Dolorico. Hospital, bulong ni Sierra. Intensive care, tugon ni Dolorico. Nang imulat ni Elena ang mga mata niya, naguguluhan siyang tiningnan ang lahat. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Bakit po hospital? May nangyari po ba sa akin? Tanong niya nang may halong takot. Sa puntong iyon, parang naputol ang tanikala sa dibdib ni Leonardo. Lumapit siya, nanginginig ang tuhod at marahang lumuhod sa harapan ni Elena. Elena, boses niyang halos mapigtas sa emosyon. Noong 4 na taon na ang nakakaraan, may isang babaeng minahal ko ng sobra. Pangalan niya ay Helena Velor. Nag-angat ng tingin si Elena. Agad niyang napansin ang pagkakapareho ng pangalan. At isang araw ni Leonardo, nagising na lang ako sa ospital at sinabi nilang wala na siya. Napakurap si Elena. Kumunot ang noo. Ako po ba ang sinasabi niyong hindi makapagsalita si Leonardo? Tumulo na lang ang luha niya. Umiling siya. Tumango. Umiling ulit. Hanggang sa tuluyang lumabas ang salitang hirap niyang bitawan. Helena, asawa kita. Napatakip si Elena sa bibig niya. Parang natuyuan ng laway. Hindi makapaniwala. Hindi makagalaw. Hindi po, bulong niya. Hindi po ako yun. Pero sa pahayag niyang iyon, may biglang dumaan na kirot sa ulo niya. Sobrang sakit. Parang may pilit na nagbubukas ng nakasarang pinto. Napahawak siya sa sentido at bahagyang napayuko. Ma'am? Bulalas ni Claudine. Agad na lumapit. Ungol ni Elena. May tumutunog sa isip ko. May ingay. May mga ilaw. Trauma flashback, mabilis na sabi ni Sierra. Huwag siyang pilitin. Hinay-hinay lang. Huminga ng malalim si Leonardo. Umayos ng upo sa pagkakaluhod. Hindi kita pipilitin, mahinang sabi niya. Lumuluhang nakangiti. Kahit hindi mo ako maalala, nariyan lang kami ng anak mo. Hihintayin ko ang bawat segundo na maaalala mo kami. At kung hindi man bumalik ang alaala mo, okay lang basta't ligtas ka. Nawala nang sasabihin si Elena. Hindi man niya kilala ang lalaking nasa harapan niya, pero ang lambing ng tinig nito, ang sakit sa mga mata niya, parang may kumikiliti sa malalim na sulok ng puso niya. Pero hindi pa tapos ang tensyon. Nagkaroon ng pagsusuri kinahaponan. Tumawag si Sierra ng neurologist na si Dr. Ismael Cruz, isa sa pinakamahalok sa bansa. Biyaheng 2 oras ang doktor bago makarating. May edad na siya, mahaba ang pasensya at halatang bihasa sa mga kaso ng memory loss. Okay, sabi ni Dr. Cruz habang sinusuri ang peklat sa ulo ni Elena. This is a healed traumatic injury. Malalim ang tama, exact cause unknown, pero maaaring blunt force trauma. Paano po yung memorya niya? Tanong ni Claudine. Ipinaliwanag ni Dr. Cruz, kapag ang tao ay nagkaroon ng ganitong klaseng trauma, nagiging defense mechanism ng utak ang paglimot. Hindi nawawala ang alaala, naglo-lock lang ito. Pero may magandang balita. What is it?
sabi ni Sierra. May posibilidad na bumalik ang mga alaala niya. Dahan-dahan, hindi sabay-sabay. At minsan, bigla. Depende sa kung gaano kalalim ang emosyonal na koneksyon sa isang memorya. Sa saglit na yun, napatingin si Elena kay Leonardo. At kahit hindi pa ito tiyak, parang may naramdaman siyang kakaiba. Isang kirot na mahina pero pamilyar. At isang init na hindi niya alam kung saan nanggaling. Pwede po ba akong magtanong? Tanong ni Elena, mahina ang boses. Kung asawa niyo po ako, ano po ang huling bagay na sinabi ko sa inyo? Si Leonardo halos pumikit sa sakit. Sinabi mo, bulong niya, na huwag akong matulog agad dahil may sasabihin ka sana sa akin kinabukasan. Pero hindi mo na nasabi. Tumulo ang luha ni Elena. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung galing ba yon sa alaala na hindi niya maalala o emosyon na hindi niya maintindihan. Pero bago pa man sila makapagpatuloy, biglang uminay ang phone ni Inspector Dolorico. Nagdadaling haba siyang sinagot iyon. Inspector Dolorico speaking. Yes, ano? Napaluan silang lahat. Pagbaba niya ng phone, halos maputla ang mukha nito. Sir Leonardo, may nangyari sa Manila. Anong nangyari? Tanong ni Sierra, nag-aalala. May 3 lalaking nakaitim ang pumasok sa opisina ni Ofelia. Hinanap nila ang mga dokumento tungkol sa medical records ni Helena. Pero bago pa sila makapaghagilap, pinasabog nila ang ilang bahagi ng archive room. Napatayo si Leonardo. Ferdinand, bulong niya. Halos mapunit ang hangin sa galit. Sir, dugtong ni Inspector Dolorico. Hindi pa tapos ang ginagawa niya. Sa puntong yon, nagsalubong ang tingin ni Leonardo at Elena. At sa unang pagkakataon, kahit wala pang buong alaala, may lumitaw sa mga mata ni Elena. Takot, pero hindi na para sa sarili niya lang. Para sa lalaking nasa harapan niya at sa anak nilang hindi niya maalala, pero nararamdaman niyang mahal niya. Napasapo siya sa dibdib. Please, sabi ni Elena, halos mapaiyak. Huwag kayong umalis. Huwag niyo akong iiwan dito mag-isa. At doon, unti-unting nabuhay ang unang hibla ng tiwala. Hindi man ito buong alaala. Hindi man ito pangalan. Hindi man ito kwento. Pero ito ang unang hakbang at alam nilang lahat. Ang nakaraan ay nagsisimulang kumatok muli sa pinto ng babae. Sa gabing iyon, hindi na bumalik sa dating katahimikan ang San Roque del Mar. Para bang may bagyong hindi nakikita, unti-unting lumalapit. Sa maliit na bahay ni Elena, nagtipon-tipon silang lahat para pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Pero kahit anong pilit nilang gawing praktikal ang diskusyon, dumudulas pa rin ang tensyon sa bawat sulok ng hangin. Si Leonardo ay nakaupo sa gilid ng pintuan, hawak ang cellphone. Pasimpleng nag-aalala tuwing may maririnig na ingay sa labas. Si Claudine ay hindi humihiwalay kay Elena. Habang sina Sierra at Inspector Dolorico ay nakaabang sa bawat galaw parang mga asong bantay sa dilim. Si Dr. Ismael Cruz ay tahimik lamang na nagmamasid sa lagay ni Elena at pansin niyang unti-unting nagbabago ang ekspresyon nito mula takot tungo sa pagkalito, mula pagkalito tungo sa pag-iintriga at mula doon may namumuong emosyon na mas malalim pa. Isang emosyon na tila naghahanap ng sagot. Hindi ako komportableng manatili tayo dito ng walang bantay, ani Inspector Dolorico habang inaayos ang paril. Kung si Ferdinand ang nasa likod ng lahat, hindi tayo pwedeng maging kampante. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Helena o hanggat hindi siya nakakaganti. Sagot ni Sierra, malalim ang tingin. Napatingin si Elena sa kanila. Pero bakit po niya ako gustong kunin? Hindi ko nga po siya kilala. Umupo si Sierra sa tabi niya. Dahil kapag bumalik ang alaala mo, ikaw ang pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya. Alam mo ang nangyari sa ospital. Alam mo ang mga mukha ng taong nandoon noong araw na tinangka nilang itago ang pagkamatay mo. Pero hindi ko po maalala. Umiiyak na sagot ni Elena. Tumayo si Dr. Ismael, marahan ang tinig. Helena, hindi mo kailangang pilitin. Darating yan. Ang utak, kapag may malakas na trigger, bigla itong nagbubukas ng mga nakatagong memorya. Lumingon si Elena kay Leonardo, na tahimik lang ngunit nanginginig ang kamay. Kung ganon, mahinang sambit ni Elena. Kung makita ko siya, babalik po ba ang alaala ko?
Hindi makasagot si Dr. Ismael. Pero isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likod ni Elena. Helena. Si Leonardo iyon. Mababa ang boses pero puno ng pakiusap. Huwag mong iisipin na kailangan mong alalahanin ang lahat para maging buo. Hindi kita minamahal dahil sa nakaraan mo. Minamahal kita dahil ikaw ka. Kahit hindi mo ako maalala. Parang may kung anong humila sa emosyon ni Elena. Hindi niya alam kung bakit, pero naluluha siya kahit hindi niya maintindihan ang dahilan. May parte ng puso niyang tila natutunaw sa boses ng lalaking nasa harapan niya. Ngunit bago pa man siya makasagot, tok, tok, tok. Napatalon silang lahat. May tumatap pa sa labas ng bahay. Mabigat, mabilis. Everyone, stay inside. Utos ni Dolorico, mabilis na hinugot ang baril. Marvin, bantayan mo si Elena. Ako na sir, sagot ni Marvin. Tumayo sa harapan ng pintuan. Huwag lang sana iyon ang iniisip nila. Ngunit habang tapalapit ang yabag, ramdam nilang hindi ito ordinaryong bisita. Mabilis, mabigat, parang hindi natatakot. At doon, biglang may sumigaw mula sa labas. Inspector Dolorico, lumabas ka kung ayaw mong pasukin namin yan. 3 lalaki, matitigas ang boses, walang pakundangan. Mga tinig na malinaw na may dalang panganib. Tauhan ni Ferdinand, bulong ni Sierra. Anong balak nila? Tanong ni Claudine, nanginginig. Kunin si Helena, sagot ni Inspector Dolorico. At kung tututol tayo, patayin tayong lahat. Hindi pa man tapos si Dolorico, may sumipa na sa pinto. Sir, sigaw ni Marvin, hindi magtatagal to. Isa pang malakas na sipa. Bagsak! Kumalabog ang kalahati ng pinto. Marvin, lumayo! Utos ni Dolorico. Pero hindi pa man makagalaw si Marvin. May lumabas na isa pang lalaki mula sa bintana, sumisilip. Andyan siya, nasa loob. Doon na nagkaroon ng matinding sagupaan. Mabilis ang pangyayari. Si Dolorico ang unang bumaril. Tumama sa braso ng isang tao sa labas. Si Sierra ay humila kay Claudine, palayo sa bintana. Si Dr. Ismael ay itinago si Elena sa ilalim ng mesa. Si Leonardo ay tumayo sa harap nila. Parang kumbaga ay pader. Hindi namin ibibigay ang asawa ko, sigaw ni Leonardo. Puno ng galit. Nagsitakbuhan ang mga tao sa labas. May bumaril, may sumigaw, may nabasag na paso, may tumalsik na lupa. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang malakas na putok ang tumama sa dingding malapit sa ulo ni Elena. Napahawak siya sa tenga. Sumakit bigla ang sentido niya, parang may sumabog sa loob ng utak niya. Nagtinginan sina Dr. Ismael at Sierra. Sumasakit na naman ang ulo niya. Sigaw ni Sierra. Trigger yan! Helena! Sigaw ni Leonardo. Agad siyang nilapitan at doon nangyari ang hindi inaasahan. Biglang bumulusok sa alaala ni Elena ang isang imahen. Isang hospital room. Puting ilaw. Mga taong nakamask. Isang kamay na pilit na inaabot siya. Isang tinig na pamilyar. Isang boses na umiyak. Helena, huwag kang bibitaw. Napasigaw siya. Leonardo, natigilan ng lahat. Even ang mga umaatake sa labas. Nag-angat ng tingin si Elena. Hingal na hingal, nanginginig ang katawan. Leonardo, bulong niya, sabay pagsak ng luha. Ikaw yung humawak sa kamay ko bago sila sumugod sa kwarto ko. Nalaglag ang balikat ni Leonardo. Para siyang binuhusan ng galak na hindi niya kayang ipaliwanag. Naalala mo ba? Tanong niya, naglulumuhang nakangipi. Hindi tumango si Elena, pero may lumabas na mahina ngunit matatag na salita mula sa labi niya. Hindi ko na kayang sumama sa kanila. Hindi na ngayon. At parang iyon ang naging hudyat ng langit. Dahil biglang dumating ang mga reinforcement ng pulisya. Dala ni Inspector Dolorico ang backup na tinawag niya kanina pa. Sumugod ang mga pulis, hinuli ang mga tauhan ni Ferdinand. Pagkatapos ng ilang minuto, bumagsak ang lahat ng kalaban. Wala nang banta, wala nang humahabol. Tumayo si Sierra at huminga ng malalim. Tapos na. Pero si Dolorico ay umiling. Hindi pa. Kailangan nating habulin si Ferdinand. At parang sinagot ng tadhana ang sinabi niya dahil ilang sandali pa, nag-vibrate ang cellphone ni Sierra. Isang mensahe mula sa confidential source. Handa na ang ebidensya. Si Ferdinand ang nag-utos ng cover-up at pagpatay. Nakuha na namin ang mga papel. Napatingin si Sierra ay Leonardo, sabay tango. Let's finish this.
Mabilis ang pagpapatumba kay Ferdinand. Kinabukasan, sa Manila, sinalakay ng Special Operations ang kanyang kondo. Kumpleto ang ebidensya, mga dokumentong nagpapatunay na tinangkang ipapatay si Helena, cover-up at maling medical records na pinirmahan niya. Nagpumiglas si Ferdinand habang dinadala ng mga pulis. "Leonardo, tatapusin ko kayo, hindi ako!" Isang malakas na sampal mula kay Sierra ang pumigil sa kanya. "Tama na," sagot ng dalaga. "Tapos ka na." At sa unang pagkakataon sa maraming taon, huminga ng maluwag si Leonardo. Sa kabilang banda, si Elena, nakaupo sa loob ng sasakyan, nakatingin sa bituin, ay may hawak ng isang tiyak na bagay. Hindi man lubusang bumalik ang lahat ng alaala, pero ang pinakamahalaga ay naramdaman niyang totoo. May taong nagmahal at naghintay sa kanya. At ngayong wala na ang panganib, maaari na nilang tahakin ang panibagong simula. Makalipas ang ilang araw mula nang maaresto si Ferdinand Rimando, unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ni Leonardo, Claudine at higit sa lahat, ni Elena, na ngayoy dahan-dahang muling binubuo ang sarili. Sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taon, hindi na sila tumatakbo, hindi na sila nagtatago, at higit sa lahat, wala nang aninong nakaamba sa buhay nila. Ngunit ang tunay na laban ay hindi nagsimula sa mga baril o investigasyon. Nagsimula ito sa tahimik na proseso ng pagpapanumbalik ng buhay at sa proseso ng paghilom ng sugat na hindi nakikita ng mata. Inilipat muna nila si Elena sa isang bahay sa loob ng isang private rest facility na pag-aari ng isa sa mga dating kasosyo ni Leonardo. Tahimik ang lugar, napapaligiran ng mga puno at malayo sa gulo ng lungsod. Sa loob nito'y may mga therapist, nurse at doktor na handang makatulong sa mga kasong katulad ng kay Elena. Pagpasok pa lang niya sa lugar, tila may bigat sa dibdib niyang nawala. "Ang tahimik dito," bulong ni Elena, nakatingin sa paligid, nangingiti ng kaunti. Napatingin si Leonardo sa kanya. "Gusto kong mapalayo ka muna sa gulo. Dito ka muna magpapagaling." Hindi sumagot si Elena, ngunit nagpakawala siya ng isang maliit ngunit totoong ngiti. Ang unang ngiti na nakita ni Leonardo mula nang magkita silang muli. At kahit hindi pa niya ito inaangkin bilang asawa, sapat na ang ngiting iyon para hindi na sumikip ang puso niya sa bawat araw. Habang naglalakad sila papunta sa room na inilaan para kay Elena, sumalubong ang therapist na si Nara, isang babaeng nasa edad 30. Kalmado ang boses at natural ang lambing. "Helena," bati niya, "ako ang magiging kasama mo sa therapy sessions mo. Hindi kita pipilitin sa kahit ano. Lahat ng gagawin natin ayon sa kaya mo, ayon sa takbo ng puso mo." Tumango si Elena. "Salamat po." Inoffer ni Nara ang kamay niya. "Simulan natin ito ng dahan-dahan. Ang unang step ay kilalanin mo muna ang sarili mo ngayon. Ang nakaraan, hayaan mo munang dahan-dahang kumatok." Nagkatinginan sina Leonardo at Claudine at doon nila napagtanto. Simula pa lang ulit ito. Habang si Elena ay sumasailalim sa therapy kasama si Nara at Dr. Yusmael, si Claudine naman ay hindi tumigil sa pag-aalaga sa ama niya. Kahit gaano kasaya ang nangyayaring pagbalik ni Helena, ramdam niyang nanatiling pagod at emosyonal na lutang si Leonardo. Isang gabi, nadatnan niya ang ama sa veranda, mag-isang nakaupo habang tinititigan ang mga ilaw sa malayo. "Dad?" tawag ni Claudine. "Okay ka lang?" Hindi agad sumagot si Leonardo. Nang tumingin sa kanya, nakita niya ang mga linyang nadagdag sa mata nito, mga marka ng pagod at pag-aalala. Ngunit may bago ring liwanag, isang liwanag na hindi niya nakita sa loob ng 4 na taon. "Anak," bulong ni Leonardo, "hindi ko alam kung paano ako nabuhay ng 4 na taon na kasing bigat nito. Pero ngayon, parang natututo ulit akong huminga." Umupo si Claudine sa tabi niya. "You never stop fighting, Dad. Hindi mo man nasabi sa amin noon, pero every day you were trying." Napatingin si Leonardo sa anak. "At ikaw ang nagbanatili sa akin. Hindi ako bumigay dahil alam kong kailangan mo ako." Napangiti si Claudine. "And now, Mom needs you too." Pero bago pa man makasagot si Leonardo,
Napatigil sila nang marinig nilang humaplos sa hangin ang inig ni Elena mula sa loob ng kwarto. Mahina, ngunit malinaw. Leonardo! Tumayo agad si Leonardo. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo si Elena sa kama. Gising, tila nagulat sa panaginip. Lumapit si Leonardo. Mabagal, tulad ng takot na baka matakot ang babae. Ano yon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Elena bago tumingin sa kanya. Naalala ko, may bulaklak, sabi niya, puting rosas. Inili mo daw para sa akin nung araw bago ako mawala. Napatigil si Leonardo. Napalingon siya kay Claudine na nakatayo sa pinto, nakatakip ang bibig sa gula. Kumakain tayo noon sa garden, patuloy ni Elena, pilit na humahabi ng memorya. Sinabi kong may sorpresa ako sa'yo. Unti-unting tumulo ang luha ni Elena. Pero hindi ko na alam kung ano yung sorpresa. Hindi na napigilan ni Leonardo ang paglapit. Umupo siya sa tabi ni Elena. Dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Helena, hindi importante kung ano ang sasabihin mo noon. Ang importante, nandito ka na. At sa unang pagkakataon mula nang magkita ulit sila, hindi umatras si Elena. Pagkus marahan niyang hinawakan ang kamay ni Leonardo pabalik. Isang maliit na kilos ngunit puno ng timbang na hindi matutumbasan ng mga salita. Habang nagaganap ang tahimik na paghilom ng pamilya Velor, iba naman ang nangyayari sa Maynila. Sa kulungan, si Ferdinand Rimando ay hindi makapagbigil sa paghiyaw, pagwawala at pagsisigaw ng kung ano-anong pangalan. At habang sinusubukang pakalmahin ng mga pulis, si Sierra, Inspektor Dolorico at ang batang abogado na si Troy Gatchalian ay abala sa paghahanda ng kaso. Kumpleto na ang mga dokumento, sabi ni Troy habang nakalatag ang folder sa mesa. May mga testigo ring tayong pumayag na magsalita laban kay Ferdinand, lalo na yung dating nurse at yung dalawang medical technician. Tumango si Sierra. Sa wakas, matatapos na ang lahat. Anti pa, sagot ni Dolorico. Hindi pa bago natin masigurong wala ng ibang kasabwat si Rimando. At tulad ng isang sagot sa panalangin, biglang nag-ring ang telepono ni Sierra. Nagpakilala ang boses sa kabilang linya. May gusto akong sabihin tungkol kay Helena Velor. Napatingin si Sierra kay Dolorico. Who is this? Isang dating doktor sa ospital. Hindi ako kasama sa plano nila, pero nakita ko ang nangyari. At sa saglit na yon, napatayo si Sierra. Kailangan nating itong i-report kay Leonardo. Pagbalik nila sa rest facility, sinalubong agad nila sina Leonardo at Claudine. May bago kami, sabi ni Sierra. Napatingin si Elena na nakaupo sa gilid ng sofa, iniinumang mainit na tsa na ibinigay ni Nara. Ano yun? Tanong ni Leonardo. May lumutang na bagong testigo. Isang doktor na nasa ospital noong gabing sinabihan kang namatay si Helena. At ayon sa kanya, tumigil si Sierra, nakatingin kay Elena. Hindi aksidente ang pagkawala niya. Napakapit si Elena sa tasa. May isa pang taong may kinalaman sa pagkawala mo, sabi pa ni Sierra. At babalik siya para mag-testify. Pinisil ni Leonardo ang kamay ni Elena. Hindi ka na naming pababayaan. Ngunit bago pa man sila makapagsalita muli, biglang kumulog ang langit. Malakas, mabigat, arang mensahe ng bagong yugto. At doon nila napagtanto. Hindi pa tapos ang paghilom. Hindi pa tapos ang pagbuo ng buhay na nasira. Ngunit ngayon, hawak na nila ang pinakamahalagang bagay na wala sila noon. Pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ay hindi na nila hahayaang mawala muli.